Natin pong usapan dito ay wala pong iba kundi, siyempre ang napakagandang event kanina, kung saan ay, dinaluhan po ito, Yorme at, ni GML Robles ng PSO. Yan. Ate Annalyn Redulla, hello po. Kuya Mark Bautista, Moon Clive po, salamat po dito sa ating live, nagre-reflect. So, eto pong, event na ito'y, nangyari kanina doon po sa ah, doon sa, akala ng isa natin na nandoon ang ating, Yorme Isko Moreno, ang ating CSO, General Manager Mel Robles at si M na ko, eto talaga ang ano, kumbaga mga masisipag na taong gobyerno. Eto talaga yung mga kumikilos para sa ating bayan, eto makikita niyo po diyan at sa video na ito, na kung saan, Yorme, yan po si Yorme, Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His si ML Excellency Robles. Ferdinand R. Marcos Jr. Alam niyo sa totoo lang curious nga ako, ano kaya yung pinag-uusapan ni Yorme saka ni PBBM? Nagtatawanan sila, eh, oh. Siguro, eto ako, ano ko lang, hula ko lang, siguro sabi ni Em, nangyari dun sa kaibigan mong taga Davao. Mga naaning na. Mukhang, ano na, napapraning na. Kung ano-ano na sinasabi sa akin, eh. Kunwari lang, ano lang 'yun, joke lang 'yun. Natin dito, eh. Maganda yung kanilang usapan, eh, very light, eh. Nagkakangiti sila, ayan, napapahawak pa si MK Torme, na etong, napakagaganda ng mga patient transport vehicle. At ito po ay yung, Toyota Hiace Commuter. Kung hindi ako nagkakamali kasi yan yung itsura nun, eh. Toyota Hiace Commuter, ayan. Maganda pong, klase itong, sasakyan na ito dahil ito nga po'y gawang Toyota, Japan. At, naku, alam naman natin basta Toyota, ano yan, eh, talagang kalabaw kung tawagin, Toyota po, naku, sa amin pong mga kamag-anak, karamihan po ng aking mga kamag-anak, puro Toyota ang sasakyan. Kaya nung ako, aarkila ng sasakyan, ano lang ako, ano tawag dun, car rental, Toyota din ang aking pinili. Ate Shaila Malhotra, hello po Ate Teresa Biasca. Tama Kuya Makmak, dapat magkaisa na tapos na eleksyon magtrabaho na. Ate Tessie Dimeta ng Barangay Kalayo, Nasugbu, Batangas. Hoy, shoutout sa mga taga-Kalaka, mga taga-Lian, Batangas. Natin dyan. Mga taga Batangas City, ayan, hello po Ate Tessie Dimeta ng Nasugbu. Sarap ang dyan. Sa mga beach resort dyan. Makikita nyo dito, talagang ano, tapos na yung kumbaga kung meron man pong, pinagdaanan na 2022 election, heto, 'di ba? Ayan at, napakaganda po ng, nakikita natin dahil eto pong ating ako po kasi sumuporta ako kay Yorme Isko Moreno noon pong, nakaraang, 2022 election. Tapos, ang akin pong, Vice Presidente noon, ay si Sara Duterte.
2022 election, Yorme ako. Ngayon, kung makikita po natin dito sa ano po na ito, sa video po na ito, nandito ang aking sinuportahang presidente at ang ating presidente ngayon. So makikita po natin dito na ito po yung mga taong masisipag, sinasantabi ang kung ano man ang mga pinagdaanan sa nakaraan para po nagkaisa sila para po sa ating mga kababayan. Napakaganda ng speech dito ni PBBM at ramdam na ramdam ko po ang yung kanya pong sinseridad sa kanyang ginagawa. Mamaya papanoorin natin yung kanyang ay, lobat. Lobat na lobat. AC Aguilon, watching from Batangas City. Oy, shoutout to. Ira Ramos, salamat naman at nakuha ang aming bagong mayor ng sasakyan galing sa gobyerno. At meron pa po. Marami. Kumbaga yung yung sasakyan po na yan, 397 po yan sa Luzon. Tsak na meron din po yan sa Visayas. At meron din po yan sa Mindanao. Panigurado. At kaparte po diyan sa sa kumbaga si Yorme Isko Moreno. Dito ko napatunayan na si Yorme Isko Moreno wala po itong wala itong pake sa nakaraan na kung ano man ang nangyari noong 2022. Kumbaga naka-move on na siya. Nung after nga ng election kagad si Yorme, nag-concede kagad siya at binati niya kagad si PBBM sa pagkapanalo nito bilang presidente ng bansa. Ito nga lang po yung masakit kasi ang atin pong sinuportahan noong 2022 na presidente, nakikita natin ngayon nakasama si PBBM. Samantalang yung vice-presidente na ating sinuportahan noong 2022, ngayon walang tigil sa pamumulitika, walang tigil sa paninira kaya PBBM, walang tigil sa pagbabato ng itim na tinta sa gobyerno. Kaya natatawag na pusit. Kaya po natatawag na pusit tong si Once again, ladies and gentlemen, Kaya Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong si Sara Duterte. Kaya kanina po, nung nakita ko itong event na yun, si Yorme. Tapong pamumulitika na rito after po kampanyahan nitong 2025 election, nanalo siyang mayor. Wala po sa kanyang pagkatapos na yun kung ano yung mga nangyari nung kampanyahan ang kailangan na pong unahin ay ang kapakanan po ng taong bayan. We may now be seated. Good morning. So ngayon, dumako po and tayo welcome to the dito sa distribution of speech Philippine Charities ni Office PBBM. patient transport vehicles to select local government units in Luzon. This Na po tayo dito. Good morning, magandang umaga sa inyo lahat. Naimbag na bigat, ayatek kailyak. Agtugaw tayo, upo tayo please.
Nag-i-Ilocano kasi si PBBM kaya po nagtawanan yung mga tao. Anyway, laging masaya itong mga event na ito dahil sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at saka municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, hindi pa nagkaroon ng ganitong patient transport vehicle ay magkakaroon na. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. At asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GM Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating ginagamit na modelo para sa patient transport vehicle. Marami tayong pinag-iisipan. Naalala ko ng gobernur ako, marami kasi tayong marami kaming mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalhan kami yung magagandang ambulansya na kanina nakikita mo sa sine na malalaki. Very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal, hindi kayang bilhin ng probinsya. Ngunit, noong nagkaroon ng emergency, yung mga malalaki na yon ay hindi nababagay doon, lalo na doon sa mga maliliit na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-uusap nga kayo ni Mayor Isko, sabi niya lalo dito sa Manila, puro iskinita yan, hindi makapasok. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Ayun. Hindi naman natin kailangan yung mga malalaking ah, emergency vehicle, yung kumpleto na ng mga kagamitan, mga ganun. Natin kailangan dito yung kasi maliliit po ang mga kalsada lalo na sa Metro Manila, 'di ba? O kita niyo nabanggit ang pangalan ni Yorme Isko Moreno na nakipagtulungan para po sa pagpili ng sasakyan na gagamitin para po sa patient transport vehicle na ito. Eh, talagang si Yorme ay malalaman natin kung ano ang tama, sakto sa LGU dahil si Yorme po nakita natin ang kanyang pagiging masigasig na makapagbigay ng tulong medikal noong pong panahon ng pandemya. Kaya po, 'di ba, ngayon nandiyan si GML Robles, nandiyan si Yorme Isko Moreno, nandiyan si PBBM. Kitang-kita natin itong tatlong 'to kung paano po sila nagkakaisa para po sa ating mga kababayan. 397 po itong mga sasakyan na nasa harapan nila ngayon. Yan po yung ipapamigay sa bawat bayan na meron pong kumbaga yung meron pong mga diyan mga gobernur, mga mayor nandiyan, pinagbibigyan po sila ng PTV para po sa kanilang bayan. Kumbaga hindi na po ito yung tinatawag natin na ambulansya, patient transport vehicle na po ito. Ito po yung kumbaga kahit na kasi karamihan naman ng mga ibang lugar walang ospital sa kanila, meron mga ospital private. Kung meron po kailangang isugod doon sa kanilang regional hospital o kaya kailangang isugod sa kanilang district hospital. Yung mas malaking ospital o kailangan sa merong orthopedic, sa merong dadalhin sa CT scan, MRI, ganyan. Eto pong PTV na ito ang pagsasakyan para po sa mga pasyente. So eto po ay naisakatuparan dahil po sa pagpupursige ng ating PCSO General Manager Mel Robles. Yan po ang niyan, yan po ang kagandahan niyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos hindi nagkamali sa pagpwesto dito kay GML Robles
bilang kanyang PCSO General Manager dahil ito po ang, ito yung ano, ito yung kumbaga, ito yung ano, kumbaga yung tamang pagpili, matalinong pagpili sa kanyang, gabinete, sa kanyang mga tauhan ng bawat ahensya ng gobyerno, nagiging produktibo po, 'di ba? Maganda pagkakapili ng team. So ito ang resulta. Meron tayong 397 na PT para sa ating mga kababayan. At eto po, ah, eto po ay katibayan lamang na hindi po kailangan ng isang gambling lord, sa pamahalaan para po magkaroon ng, sinasabing dagdag kita, ganyan. Kasi itong si Digong, maisingit ko lang po, nung siyang presidente, ang, pinili po niyang, gaming consultant ay si Atong Ang. Alam naman natin si Atong Ang gambling lord. Alam naman natin si Atong Ang na may mga negosyo, 'di ba, na may patungkol po sa legal o online na mga laro, 'di ba? Sabong. Ngayon, siyempre after na piliin ni ano 'yan, ni Digong at, humingi siya ng, kumbaga kumonsulta siya kay, Atong Ang. Nakita natin, after na mag-usap o after nila mag-meeting o after nila na magkaroon ng, meeting sa patungkol sa problema diyan po sa PCSO, eto pong ano, eto pong, isabong, lumipas lang ang ilang panahon ay naging legal na. Ipinasa-legal ang isabong. Ewan natin kung yun ang resulta ng pag-uusap nila Atong Ang at ni Digong noong, panahon na yon at si Bongo ang naging tulay. Dahil nga si Bongo at si Atong Ang ay magkaibigan. Ngayon, kung yan man po ay naging dahilan ng kanilang pag-uusap at naisapaligal ang, isabong, nakita naman natin kung gaano po naging, matindi ang epekto nito sa ating, mga kababayan. 'Di ba, bukod sa may mga nangyari sa 34 na sabungero, meron din pong nangyari sa mga iba nating kababayan na yung iba binebenta mga ari-arian, mga mag-asawa naghiwalay, yung iba nagnanakaw, yung iba nambubudol, ng-i-scam para lamang merong maipangtaya. So yan po ay, hindi po naging maganda ang resulta nitong, isabong ni Kung. Kaya nga po ngayon, sa pinapakita ni PBBM na dapat pumili ka talaga ng tamang tao na ipupwesto sa PCSO. Si Digong ang inilagay sa PCSO ay isang general. General po, dating general si Alexander Balutan. Hindi natin minamaliit ang kanyang kakayahan. Pero ano ba ang kinalaman ng isang general sa pagpapatakbo ng isang PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office? Ano ang alam nun? Ang kailangan po ay ang katulad ni GML Robles na isang negosyante na hindi po involved sa kahit anuman lang na mga online gaming. Bakit? Dahil sigurado tayo na ang iisipin nito ay ang kapakanan ng charity. Kumikita ang loto, kumikita ang mga iba't ibang, laro ng, PCSO, 'di ba, na hindi po kailangan na meron pong mga illegal na gawing legal. Nakita natin ngayon na maling-mali talaga ang ginawa nitong si Digong, noong pong, siya ang, presidente dahil nga po ang kanyang mga kinuhang tauhan, katulad nitong si Michael Yang na sinasabi nga po nga drug lord o tapos pagkatapos na maging, economic adviser, naging, sangkot naman po sa Parmali scam. Napakaraming problema ng, nung panahon ni Digong at hanggang ngayon yung ibang problema noon si PBBM ang lumulutas. Hindi lamang dahil yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle,
Ngunit, pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Kaya naasahan ko na pag-turnover namin sa ating mga LGU, kayo na munang bahala. Alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito ng matagal, basta't alagaan natin na mabuti. Kahit gamit na gamit yan. Meron na kaming experience dun sa mga una naming na ibigay. Basta't inaalagaan na mabuti, tama ang pag-service, tama ang paggamit, pagka nangangailangan ng pyesa, palitan kaagad. At nakita naman namin na basta't we look after the vehicles, ito itatagal ng matagal. Kaya we are very happy now to be... At alam po natin na ito pong mga Toyota Commuter Hi-Ace to Deluxe, ito po malalaki, at maluwag at matitibay. Kahit po sinong mga mekaniko na may kinalaman, katibay ng mga gawang Toyota, maaasahan po talaga ito. Kung nakikita nyo po, kahit po yung mga lumang Toyota Corolla, mga lumang Toyota Vios, mga lumang Toyota Hi-Ace, yung mga hindi ito modernong model na ito, meron din pong mga Toyota na yung Tamaraw FX o Tamaraw Revo. Toyota Tamaraw Revo, naalala nyo ba yan? Yung mga lumabas, mga 2003, 2004, yan yung mga talagang hanggang ngayon. Makikita nyo po sa kalsada, mga buo pa. Yung pong bali tiyuhin ng lolo ko, naabutan ko pa yun. Meron siyang Toyota Tamaraw, yung talagang Tamaraw, Toyota Tamaraw, yung latang-lata, yung dito, yung parang style siya jeep. Naabutan ko pa yon, nakita ko pa yon, yung gamit ng lolo ko. Doon sa amin, sa San yun. Nakita ko pa yon, upa. Ang mga Toyota po talaga ay maaasahan po na makina. Maaasahan po ang gawa nito. Tatagal po. Kahit na sa mga apo, madadrive pa nila ito dahil po sa tibay ng gawa ng Toyota. Kaya hindi po nagkamali ng suggestion si Yorme Isko Moreno na itong Toyota Commuter Hi-Ace po ang gamitin o bilhin ng ating PCSO General Manager Mel Robles para po gamiting patient transport vehicle dahil po kung tibay at maasahan, reliable na makina na anytime pwede mong magamit, napakabihira masira, napakatagal masira, ito po talaga ang ating yun, owner, si Ate Janet Rosario. Ayan po ang mga matitibay na sasakyan. Able to do this dahil dito sa administrasyong ito, karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Nagmi-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare system. Saan ang kailangan ayusin? Sino ang pwede nating asahan? All of these things, in-apply namin dito sa aming programa. Hindi lamang dito sa transport vehicles, kung hindi pati na sa ating buong healthcare system, pati nating mga ospital, pati nga yung PhilHealth. So, ito ay isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng ating healthcare system. Dinala ko ito, ang ating accounting statistics. Ayun. Ang na-distribute na. Nakita niyo parang tubig na bumagsak na. Akala ko nabuhusan ng tubig si PBBM dyan Mula noong June 2022 to 2025, nakapag-distribute na tayo ng 680
na ganito, na PTV across the whole Philippines. Ngayon, ang nandito sa harap ninyo, 395, is that correct? 397 na vehicles. Hindi pa ako bumababa sa sasakyan, pinagmamalaki na ni Mel Robles na it is the biggest in the world na pagbigay ng ganito. Well, nagulat din ako dahil hindi naman yun ang habol natin. Ang habol lang natin, ang habol ko talaga ay lahat ng ating LGU, lahat ng ating mga municipalities ay magkaroon. Kaya, Imagine niyo 397 na na PT, patient transport vehicle ang bigay diyan, event na yan. Pinakamalaki sa buong mundo. Wala pang nangyaring ganyan sa buong pinakamarami. Imagine niyo po yun kung gaano po karami ang pinamigay na ito para po sa ating kumbaga papakinabangan ng taong bayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si GML Robles, si Yorme Isko Moreno, ang gusto nila mabuhay ang mga Pilipino. Magkaroon ng sasakyan na maghahatid sa kanila sa paggamutan. Di katulad ng panahon ni Digong ang mga Pilipino. Bigla na lang tumitimbwang. sa 680 PTVs, tapos na yan. Ngayong araw na ito, meron tayong 387 na ipamimigay, but this is for Luzon. Kasabay nito, na ipamimigay din natin, meron din tayong 123 para sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao. Kasama dito sa batch na ito, yun ay maibibigay na natin. Kung maalala ninyo, we have 149 cities, 1,493 municipalities, which makes 1,642 cities and municipalities in the Philippines. Kaya, pag natapos natin lahat ito, by the end of the year, masasabi na natin, lahat ng city and municipality ay nabigyan na natin ng ating patient transport vehicle. Ang plano natin sa susunod, dahil siyempre yung ibang bayan mas malaki sa ibang bayan, yung city mas malaki sa ibang city, titignan ngayon natin kung ano yung pangangailangan. We have to base it already on the population ng bawat lugar. So, yung malalaki talaga, kahit nabigyan ng isa, kailangan balikan natin dahil sa laki ng kanilang populasyon, kailangan natin maserbisyuhan lahat. Kaya yun ang babalikan natin. We now have today in Luzon, sa Ilocos 30, Cagayan Valley 72, Central Luzon 100, Calabarzon 27, Mimaropa 59, Bicol Region 64, at Ancar 35. So, this is an ongoing program. Ito ay nagkataon lang na this is a release for most of Luzon. But we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. Kaya ipagpapatuloy namin ang pagpapatibay hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle, kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin. Inaayos natin ang ating mga ospital, linagyan na natin ng mga specialty centers. Meron tayo ng bago, yung tinatawag na bukas na center para sa mga karamdaman na hindi naman kailangan na ma-ospital, na ma-confine. Lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinaparami natin ang serbisyong ibinibigay ng PhilHealth, binababaan natin ang payment, ang bayad. Kasi kahit papano, yung pasyente, pagka magpapatingin o magpapagaling, ay meron pa rin kontribusyon. Dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente. At kung tayo
magawa natin, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Bigyan na lang natin ng siguro Yun, yung mga, maganda. yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang. Wala yun, mga 100 piso yun. Tama na yun. Yun lang ang siguro na ibigay nila. Yun lang, that is the aspiration. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre, yung pondo lagi kulang. But, minamanayobra natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Congratulations sa mga LGU. Thank you, Mr. President. And that concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing this momentous occasion. Napakaganda ng plano ni PBBM, di ba po? Yung PhilHealth, tap na contribution. Kakayanin. Di ba? Ganyan sa sa ibang bansa. Canada, Amerika. Ganyan po ang kumbaga, di ba? Yung iba nga kaya. Like like Malaysia, like sa European countries, sa Canada, Amerika, yung ating mga kababayan, Australia. Kasi nga po, magaganda mga healthcare program diyan. Kapag ikay naging lokal na, pag ikay naging so di mo na kailangan pumunta sa mga lugar na yan, sa mga bansa na yan, kung meron naman na rito sa Pilipinas. At ito po ay isang magandang senyales, magandang plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po may maipamana siya sa ating mga kabataan na sa pagdating ng araw, sila naman yung mga magiging magulang, sila naman yung mga magiging lolo't lola, mapapakinabangan nila. Maaaring atin, hindi na natin siguro, baka hindi na natin abutin yan. Baka hindi na natin na ito makita. Pero, di ba, yung ibang saling lahi natin, mapakinabangan nila. Abay, napakaganda pong malaman na ang atin pong mga anak, mga apo, hindi sila problema sa pagpapa-ospital katulad ng ating naranasan. Ako, nanay ko, naalala ko noon, nanay ko, every week, sa loob ng isang buwan, minsan 3, 4 na beses, dinadala sa lung center. Dinadala sa yung ospital sa meron kami pinupuntadong ospital sa Maynila Nakakalimutan ko hindi parang Top Avenue ba 'yan? Dinadala nanay ko doon, kung hindi naman sa provincial. Kasi ang nanay ko po may asthma simula nung 7-month-old pa lang siya na baby. Na-diagnose siyang may asthma. Hanggang nang mamatay po ang nanay ko, asthma pa din ang kanya. Lumala na lang yung asthma, hindi naman siya nagkaroon ng lung cancer, pero yung kumbaga tumindi na lang yung kanyang sakit sa baga. Kaya po, yun, PGH. Tama. PGH, Philippine General Hospital. Tama, Ate Janet Rosario. Salamat nakaka 2 points ka na sa pag-save sa akin. Salamat, Ate Janet Rosario. Ngayon, ako'y lumaki na nakikita ko ang nanay tatay ko namomroblema kada lalabas ng ospital, binebenta ang mga gamit, binebenta ang mga kung ano ang pwedeng ibenta. Tapos, baon sa utang, ang tatay ko overbali sa kanyang amo. Kaya ngayon na marinig natin ito mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang ganitong aspiration like the 20 pesos per kilo ng bigas, naisakatuparan ni PBBM yan. Kaya sana ito ring mga ganitong healthcare program, diba, ay maisakatuparan din ng ating Pangulong Bongbong Marcos as soon as possible. Sana maabutan pa natin to, diba? Reynan H. De Luna, huwag kayong matakot na gumawa ng mabuti sa kapwa at magsabi ng katotohanan dahil po protektahan kayo ng Diyos. God first. Opo, totoo po yan. God first. Moon Clive ba? Pumapalakpak si Moon Clive. Kuya Lolo Vlog, nakakulong na nga, problema pa dala.
Digong, ayun. Kaya alam kita niyo si Digong nabubulok sa kulungan ngayon. Kasi meron siyang ginagawang katakbuhan. Kenteng 14 Vlog, ayan, hello po. Cristobal Cuartero, ayan, shoutout po, lahat daw na nandito. Ramon Alahas, good evening Sir Mac, watching you from Carissa Homes, Tansa, Cavite. Ayun. Shoutout sa mga taga Cavite. Joel Aglibot, congratulations PBM. Eugenio Biag, kaya walang tigil sa pagbabatikos kay PBBM si Sara kasi gusto niya makaupong presidente. Gusto niya bumaba si PBBM para siya ang pumalit. Yan ang pinuputok ng mga dutae. Naisip. Siyempre, yun nga po talaga ang pinaka-goal nila. Mapababa si PBBM sa pwesto para po, 'di ba, pagka kanilang pagpasasaan ang budget na natanggap na namin ang Bohol recipient ng 4881 each town of Bersa. Wow, congrats po, Mark Bautista, goosebumps naman. Magtulungan po sina Yorme at PBBM para together we Manila great again. Yan nga, alam niyo sa totoo lang, ilang beses ko na 'pag si Yorme bumalik ng Maynila, napakalaking tulong kay PBBM na ang ating capital city ay babango muli. Bukod sa babangon muli, babango muli. Kasi binaboy, dinugyot ng dating administrasyon ni Lacuna, ni Ate Simang. Dinugyot binaboy ang Maynila nung panahon ni Simang na binaon na nga sa utang ang Maynila. Napakarami pa pong mga kadugyutan ang pinaggagawa pagkabaho-baho. Nung si Yorme na ang naging mayor, kilos kagad, linis kagad. Yung basura, tambak-tambak na basura, bundok-bundok, tone-toneladang basura ang iniwan ni Hani Lacuna sa Maynila. Pero kita nyo naman ang ginawa ni Yorme Isko. Kayang gawin ni Simang, ganun. Kaya. Mahina kasi bumbuna nun para si Robin Padilla. Ewan ko ba, ba't naturingan doktora pa yun, Pero dugyot. Hindi po marunong maglinis. Si Yorme, inaksyonan kagad. Unang araw, napakaraming masayang mga kababayan natin na Manileño. Ang tuwang-tuwa sa ginawa ni Yorme. Dahilan yung dahilan yung hindi kaya. Kaya. Ayaw lang kilusan ni Simang. Ngayon, kita nyo, ang Maynila nilinis. Capital city ng ating bansa. Hindi nakakahiya sa mga turista kapag hindi mapanghe, hindi mabaho, hindi amoy bulok. Kaya talagang napakaganda po ng pagkakataon na ito ng isang Yorme Isko Moreno naging mayor po ulit ng Maynila dahil yan po ang malaking tulong na magagawa ni Yorme. Linisin ang capital city ng ating bansa. Yun na nga kagad ang ginawa ni Yorme. Kaya po ngayon, di ba? Nakita naman natin dito na si PBBM, akala nga natin parang parang hindi sila nag-uusap, parang wala silang koneksyon. Pero nakita natin dito ang kanilang nakita natin ang kanilang pagkakaisa. Tapos na ang kampanyahan, tapos na ang politika, trabaho na. Ito dapat ang ginagawa ni Sara Duterte. Ito dapat ang ginagawa ng mga alipores ni Digong. Pero hindi po nila ito gagawin. Hindi nila gagawin yan. Alam niyo po kung kasi ito maganda tong ginagawa ni PBBM Maganda tong mga pinapasinayaan na ito. Makikinabang ang mga Pilipino. Hindi sila makikipagtulungan kay PBBM sa ganyan. Dahil po ang gusto nila ay yung mga kasiraan lang ni PBBM ang kanilang pagtutulungan. Doon sila magtutulungan. Yung mga alipores ni Digong kapag may mga kasiraan na ni
'Di ba? Kaya po eto nakita natin kung gaano po ganda ang samahan ng ating Yorme Isko Moreno, Mayor ng Capital City at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, for a greater Philippines po ito. Hindi po ito para kay Yorme lamang, hindi po ito para sa mga Manileño lamang, hindi po ito para kay PBBM lamang. Buong Pilipinas makikinabang. Bakit? Kung ano ang itsura ng Maynila, sumasalamin 'yan sa buong bansa. 'Pag maganda ang capital city, maganda rin ang buong bansa. Kapag ligtas ang capital city, ligtas din ang buong bansa. Kung maalala po ninyo, noon po nga si Mang ang mayor ng Maynila. Fifth riskiest city in the world para sa mga turista ang Maynila. Ngayon, sigurado ko, aalisin ni Yorme yan sa panglima. Baka mawala na tayo dyan sa listahan na yan. Baka tuluyan ng maging safe city ang Maynila. Hindi man po siyempre ura-urada. Hindi hindi naman biglaan yan na isang snap lang ng fingers ni Yorme mangyayari yan. Pero sigurado ko dahil po sa political will, determinasyon, disiplina na pinapakita ni Yorme Isko, katuparan po. Matatanggal na po ang riskiest city in the world para sa mga at malaking tulong sa ating turismo. Malaking tulong. Ate Janet, grabe yung asawa niya pag-alis kinuha yung aircon sa ospital kasi daw sa kanya daw yun binigay. Meron bang gano'n? Ate Rose, oy Matthew, hello po. Puwede ba yun? Kapag binigay sa ospital yun, hindi dun sa tao. Hindi dun sa health department, ah, ano ba tawag dun? City health, administrator, 'di ba? Asawa niya si Fox. Si Mang? Si Moon Clive, magandang combination talaga BBM and Yorme. Tama po. BMB, Ate Rose, ayan o, sikat sa Japan si Isko. Sorry po, di maganda talaga maging mayor or president ng isang babae. Born po ko San Juan, near is Tomas De Castro, keep up the good work, PBM. Puro karma ang opo. Alam niyo yung kasabihan na you cannot put a man down. Nangyayari talaga kay PBM. Pati kaya GML Robles. Kita niyo si GML Robles, napakatitindi ng mga akusasyon dito. May pandaraya, 'di ba umabot pa nga hanggang Senate hearing ang issue ng pandaraya daw po na ginagawa ni GML Robles. GML Robles lang daw po nananalo sa mga tayaan sa mga bola ng loto. Hindi naman totoo, wala namang mapatunayan. Ultimo nga mga eksperto na nag-imbestiga, hindi nila mapatunayan na mayroong dayaan dahil malinis na malinis, walang daya, wala pong kahit anuman lang na alternation, ano ba tawag do'n, pag-a-alter sa sistema ng, mananalo. Hindi po napo-program 'yan na ito yung mananalong numero, ito yung tatayaan natin, hindi po gano'n. Wala pong gano'n sa PCS o Lotto. Kaya kahit anong paninira nila kay GML Robles, tignan niyo, hanggang ngayon nandiyan siya kasama ni PBBM sa pagtatrabaho, sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, sa pagbibigay ng mga patient transport vehicle para po sa mga LGU ng, simula Region 1 hanggang Mimaropa, hanggang Bicol Region. At sigurado ko pati Visayas and Mindanao, madaragdagan po ang kanilang mga patient transport vehicle dahil hindi po diyan nagtatapos ang serbisyo ng ating pangulo. Pipilitin po niya na madagdagan ng mga patient transport vehicle at yan po ang kanyang direktiba kay GM Mel Robles. So, palakpakan natin itong ating mga bayani sa makabagong panahon na ito, itong ating Pangulong Bongbong Marcos, at pati na rin itong ating wala yung wala yung aking maraming salamat po sa inyong, pagsama dito sa aking, vlog na ito. Ako po ay, papaalam na po muna.
yung aking salamat po sa inyong, panonood, sana po ay, mai-share niyo din ang napakagandang balita na ito na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagsasama nila sa iisang hangarin, Yorme Isko Moreno at ang napakasipag natin at napakagaling natin na PCSO General Manager, Mel Robles. Marivic Amasan, hello po. Ate Tessie Limeta, Ate Rose, liar yan si Atong, 1 year and a half din nagbayad ng BIR tax kay Dig lang. Hi, hello po, pambansang nanay survivor, 379, hello. Gandang gabi po. Kuya Mark Bautista, good yan para sa PGH, Jose Reyes, pati sa bagong ospital ng Maynila at sa ibubukas na Baseco. Alam mo ba, Kuya Mark Bautista, nakapunta na ako sa ospital ng Maynila. Napakaganda, high-tech at state of the art talaga. Yung MRI niya na pati yung CT scan, milyon-milyon, daang milyon ang halaga. Ginastusan talaga ni Yorme para po sa mga taga. So yun po, maraming salamat po sa